Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo, masagalang araw, napakagandang araw. Episode 18 po tayo, mga kapanalig ko kay Kristo, August 28 sa libro ni sino po? Mula episode 1 hanggang 17. Si Kuya Romy, alam na ito, maging ang anak ko si Patrick, paring Junel, at yung mga ibang masusugid na taga-subaybay na nagnanais lumago, na nagme-measure, nagsusukat ng progreso, nag-a-adjust ng mga plano at mga actions para pasayahin ng Panginoon, para maging mas maayos na alignment sa iyong tagumpay. Ang alignment ng buhay dapat, ng tagumpay ay para kay Kristo dapat. Dahil pag sinarili mo ang tagumpay, kinikilala mo kaya ka nagtagumpay dahil lamang sa kakayanan mo, blankong tagumpay po yan, pang samantalang tagumpay. Ang buhay ay may kabuluhan. Kung may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, magiging masunurin sa Diyos, sabi ng mangangaral, ang buhay ay dapat ipamuhay. Hindi lamang sa isang mga pangarap na kung halimbawa gusto mong yumaman, ay doon ka lang magkakamal ng salapi. Ipopokus mo ang attention mo, isasakripisyo mo ang pamilya mo, dadayain mo ang mga tao para maging mapanatag ang iyong kalooban dahil hangal ka kapatid pag inisip mo ay pagpapakayaman ako para magkaroon ako ng seguridad, ay against dun sa sinabi ni General Douglas MacArthur, there is no security dito sa mundo, mayroon lang oportunidad. Ang dapat na oportunidad na pinagpupukusan ay kilalanin ng Diyos, sumunod sa Diyos, maging matapat sa Diyos, manatili sa Diyos, tanggapin ang mga biyaya ng Diyos at tanggapin din ang mga trials na may pahintulot ang Diyos at tanggapin ng lakas para lagpasan ang mga bagyo, unos ng ating buhay at to reproduce for God. Magpakarami dapat, tinawag tayong magpakarami. Ang Great Commissions na susulat sa Mateo 28 versikulo 18 hanggang 20. Utos ni Lord Jesus Christ sa mga disipulo niya at sumunod kahit sila ay talagang sumabak sa buhay nila, sinakripisyo ang buhay nila at pinakain sila sa leon, ibinitin ng patiwarik si San Pedro, nagpapugot na ng ulo nung alam niyang tapos na ang laban ni San Pablo sa mga taga-Romano. Sinuko niya ng buong buo ang kanyang ulo na walang pagtatangi dahil alam niyang nagawa niya ang kanyang parte at nag-turn around 180 degrees, nag-transform si Apostol Pablo. Hindi na lumingin ito, dati pariseo ito at namumuno para saktan, parusahan ng mga naunang mga disipulo. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, what a transformation! At isinuko niya lahat para kay Kristo. Sinakripisyo niya lahat para sa Panginoon niyang si Lord Jesus. So, ang nagawa ni San Pablo, hindi na tayo kailangang magpapugot ng ulo, pero magagawa din natin pantayan ng pagmamahal sa Diyos. Dahil tinawag tayong magmahal sa Diyos, kapanalig. Bago po ang lahat, ano po ang dapat natin tandaan? God is forever in control. Yan po dapat natin nang laging nasa isip, sinasabi sa sarili. Kung dumataan ka sa bagyo, unos ng buhay, problema rito, problema doon, ayaw ka ng tantanan ng problema, sabihin mo sa sarili mo, kapanalig, God is forever. Hindi lang control ngayong araw na to, kundi forever in control. Nasa trono siya. At kinikilala niya tayong mga disipulo niya, mga anak niya. At tinawag pa tayong kaibigan, isang kataas-taasan Diyos na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At tinawag pa tayong kaibigan.
Tignan natin, sino ba tayong mga tao sa universe na nilikha ng Ama sa Langit? Katiting po tayo. Katiting po. Baka mas maliit pa sa kulangot natin ng ang sukat nating mga tao sa universe. Napakalaki ng universe, mga kapanalig. Hindi natin kailangan pag-aralan ng universe, pero alam natin na ang nilikha ng Panginoon ay perfect. Kaya lang hindi nagiging perfect sa atin kasi yung pag-iisip natin. Kasi ang ating pag-iisip ay makasarili. At nagtatanim tayo ng sama ng loob. Pag kami nagsumbong, kakampihan natin kagad ng nagsumbong. Hindi na natin babalansahin. Hindi na natin titignan ng the benefit of the doubt. Dapat alam natin yan na mayroong benepisyong para ikaw ay mag-alinlangan dun sa ipinararatang dun sa sinasabing ichinichismis or pinaparatangan. At kailangan gawin natin ang parte. Tayo lagi ay magkaroon ng pag-asa. Pag-asang all things work together for good for those who love God according to His purpose. Romans Kapitulo 8, versikulo 28. Yan ang paboritong scriptures ni Father James Owolagba, isang Nigerian na paring Katoliko dito sa Regina. Nung nagkakilala kami, alam ko, sinare ko na rin sa mga previous podcast ko sa Spotify saka dito sa YouTube, na nagkakilala kami sa elementary school ng St. Michael dito sa Regina. Dahil may pagtitipon ng school, nandun ako para sa bunso kong si Dave. Time flies. Elementary pa siya noon. Ngayon ay pa second year college na. Wow! At nagdiriwang ng birthday ngayon ng aking bunsong anak. At 19 years old na ang aking bunso na si Dave Hero Ramir. Dave Hero Ramir. 19 years old na siya. At happy birthday sa iyo, anak ko Dave. Sana ay ang wish ko sa iyo, dasal ko sa iyo ay maglingkod ka kay Kristo at paglingkuran mo ang mga tao, mga disipulo, mga servants ni Lord Jesus Christ. Kasi ang pinipiling pinag-aaralan ng aking anak na si Dave, for your information, ay magiging nurse at eventually kung papayagan ng Panginoon, itatawid sa medicine kung sa grasya ng Panginoon. Kung papayagan ng Panginoon, yan ay plano ng tao lamang. So, ang plano ng Diyos ang nasusunod. Tanong, ano po ang iyong take home sa episode 17? Nag-notes po ba tayo, mga kapanalig, sa mga pinag-uutos ni Lord Jesus Christ? Katulad ng maglaan ka ng sapat na oras para sa akin, para magkaroon ka ng purong pleasure, na magkaroon ka ng magandang damdamin sa aking presensya. At kayang-kaya kong liwanagin, pakislapin ang iyong buhay ng iyong mga daily routines, mga pang-araw-araw na gawain. Tumutok. Pagka tumutok ka sa pansarili mong kakayanan, magiging ikaw ay confused. Malilito ka lang, kaibigan, at magiging drifter ka. Dapat tayo ay non-drifter kasi tayo ay mga tao, hindi tayo bagay. Tayo may isip. Kaya nating i-redirect ang ating pag-iisip. Kontrolin ang emosyon, turuan ang ating pananaw. I-practice natin ang dichotomy of control sa Stoic teachings, which is kontrolin mo ang kaya mong kontrolin, which is damdamin mo, ang isipan mo, mga salita mo, mga plano mo. At ang pagtatrabaho mo, hindi ka dapat sumasadya na patayin ang oras ng bayad ka ng buo, pero kulang ang serbisyo mo. So kung habits mo na yan, magbago ka, kapanalig. Dahil sabi sa kanta ni Bette Midler, God is watching us. Amen? And then,
Ang aking presensya ay sumasayo saan ka man pupunta at nagbibigay ng super liwanag para sa iyong nilalandas, para sa iyong journey. Ang journey mo, kapanalig, ay gumawa ng kabutihan, sumunod sa Diyos, manatili sa Diyos, tanggapin ang mga biyaya ng Diyos, at to reproduce for God. To reproduce for God ay ibig sabihin niyan ay kung ikaw ay mabuti ng Kristiyano, matuwid, masunurin, nagbibigay ng ikapo, kaya hindi nakakalimot sa Diyos na ibahagi ang finances, hindi nagdadalawang isip paano na kung itong 10 piso ko ibibigay ko pa ng 2 piso, 1 piso sa aking simbahan, kulang na nga ito. Hindi dapat nagsisikap tayo na tayo ay lumago at maging daan tayo para lumago din ang ating pamilya, ang ating komunidad, ang ating bansa. Ano man ang pinagdadaanan natin at nasaan man tayo, ang buhay ay mayroon laging abundance, which is magandang buhay, masaganang buhay, at mayroon ding mahirap na buhay. Sa Pangasinan, mayroong gawat, taghirap, at mayroong inawa, ginhawa. Kahit saan ka man pumunta, kapatid, kahit nasaan ka man, wag nating asahan, mga kapanalig, kahit na nasa Europe or dito sa North America, Canada, America, na maganda na ang buhay namin dito. Yes, kumikita ng dolyares, pero 1:1 din po. Hindi po ako nagbibigay ng negative impression, kundi nagsasabi lang po ako ng totoo. 1:1 ang labanan. Ibig sabihin, kumita ka ng dollar, dito sa Canada, gagastos ka ba ng peso? Tatanggapin ba ang currency mong peso? Hindi. Dollar din ang gagastusin mo, kapanalig. Alright? So, I am your constant kasangga. Ako'y laging iyong kasama, kaibigan, kasangga. Kasangga, ibig sabihin, kaya ako pinili itong salita ng kasangga. Talagang, pag sinabing kasangga, ay talagang kasama mo siya sa hirap at ginhawa. Tulad ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga asawa, di po ba? Dapat kasangga natin ang ating asawa. Dapat tayo ay nagsisikap na magkaroon ng harmony, ng katahimikan ng bahay, at hindi nag-aaway sa harap ng mga anak at sumusuko sa mga dapat na isuko. At alam nyo, napanood ko si Brother Bo Sanchez sa kanyang talk, at sa kanyang asawang si Malu ay matagal na rin silang nagsasama. At ang sikretong sinare po nila, ibinahagi nila, ang sikreto ng matatag na relasyon nilang mag-asawa ay dahil nakasentro si Lord Jesus. Kahit si Manny Pacquiao, sinabi na rin niya yan kay Jinky. Mula daw nung naging mabuting Kristiyano, tapat na Kristiyano siya, hindi lang Kristiyanong papel, ay halos hindi na raw sila nag-aaway ni Jinky dahil nakasentro si Lord Jesus. At huwag mag-aaway sa harap ng mga anak. At isa pa, kung mag-uusap, magkakaroon ng konting argumento, kasi nga talagang dalawang tao pinag-isa, isang flesh na lang tayo pagka tayo nag-asawa. Hindi dapat tayo gumagawa ng paraan na mapaghiwalay natin ng mag-asawa. Malaking kasalanan po yan. Ay dapat sumusuko daw agad, at huwag sumasabat. May rules pag nag-uusap. Ito ang rules. Halimbawa, magsasalita muna isa, makikinig ng todo ang isa, hindi nibibigay niya ang kanyang punto, at ang dulo ay magkaroon ng agreement, ng pagkakaisa, na palakasin pa ang kanilang relasyon sa ngalan ni Hesus Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Pag yan daw ginawa natin, sabi ni Brother Bo Sanchez, ay tatatag ang ating relasyon. Walang makakapaghiwalay sa atin, kasi yan ang ating pinaramis nung tayo nagpakasal. Till death do us part, for richer and for poorer. Di po ba? Kaya naghihiwalay yung mag-asawa kasi nga
hindi nagbibigayan. Ang hindi mo pagpapatawad, sabi ni ng isang pari sa TV, Maria, bigla kong nalimutan ng napakagandang pangalan ng pari, kasi iniisip mong nawalang ka. If I'm not mistaken, si Father J.D. Saldivar. Kaya hindi ka makapagpatawad, sabi niya, dahil iniisip mo nawalang ka. Hindi kanya nirespeto, hindi kanya kinilala, hindi kanya pinasalamatan. Iniisip mong nawalang ka. Pero pwede mong itwist ang pag-iisip. Pwede kang mag-renew ng mind. Kaya tayo hinihikayat na mag-renew ng ating isipan lagi. To be transformed by renewing our minds. Romano Kapitulo 12, versikulo 2. Amen? Let's proceed mga kapanalig sa episode 18, August 28. Lumagong matatag sa pamamagitan ng liwanag ng aking presensya. Ulitin po natin sabay-sabay. Active participation is dramatically affects our success conscious. So ito na po ang pamagat. Lumagong matatag sa pamamagitan ng liwanag ng aking presensya. Nasa Psalms chapter 4 verse 6 to 8 at nasa Revelations chapter 21 verse 23 na libro ni Sarah Young 365 meditation book, awesome book. Sold millions of copies around the world po ito. Hindi lang kababaihan. Nung ibinigay sa akin ito noong March 2021, hindi ko agad nabasa. Mayo 2021 ko na nabasa. Binili ng aking Reyna Rosa at anak kong si Demi sa Costco. Dahil nung panahon na yun ibinigay nila sa akin, may binabasa pa ako. Nung nabuklat ko, isa meditation pala. Kaya sinimulan ko at di ko na tinigilan. Pangatlong ulit na po ako kasi nga March 2021 or March 2020 po pala. Patawad po. So, basahin po natin ang New King James Version. Ang binabasa kong Bible na mayroong 800 lessons na insights, lessons na ibinahagi ni John C. Maxwell. John C. Maxwell. Google po natin yan. Lalo-lalo na yung interview niya kay Karen Davila po. So, Psalms chapter 4 verse 6 verse 7 at tinapos sa verse 8. It says, there are many who say, who will show us any good? Lord, lift up the light of your countenance upon us. You have put gladness in my heart, more than in the season that their grain and wine increase. Grain ay trigo at ang wine ay alak. Verse 8, I will both lie down in peace and sleep for you alone. O Lord, make me dwell in safety. Amen. At ang nasa sulat dito sa episode 18, August 28, ay nasa Revelation chapter 21 verse 23. It says, the city had no need of the sun, araw, S-U-N, or the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. Ang Panginoon ay nagpaliwanag sa pamamagitan ng tupa na inialay na sino tinutukoy dito na siya nagbigay ng buhay sa atin, ng pag-asa, ng salvation, si Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon today sa scriptures na kababasa lang po natin na dakilang pagsamba, pagkilala na dinaan sa kanta ng King David. Siya po ang sumulat ng Psalms chapter 1 verse chapter 1 hanggang chapter 150. Mga kapanalig,
Dasalin po natin ang Holy Spirit bago tayo magsimula ng pagtalakay ng episode 18, ang lumagong matatag sa pamamagitan ng liwanag ng aking presensya. Si Lord Jesus po ang speaking po dito. Itaas po ang mga kamay at pikit ang mga mata. Active participation is, kayo na po tumuloy. At para makabisado ninyo, ma-memorize nyo, ma-recite ninyo, repetition is the mother of skills, mga kapananlig. If we aren't growing, we are dying. Lagi po natin tatandaan yan. Kaya pag hindi ka lumalago, pag sinabi mong sarado, dekandado akong Kristiyano, ay mali pong pananaw yan. Tinawag tayong lumago. Pag hindi tayo lumalago, hindi tayo namumunga, namamatay po tayo. Ito na po ang Holy Spirit na napakagandang dasal na shinare ni Dr. Mike Murdock, isa siyang pastor sa Amerika. Dr. Mike Murdock, ang mga libro niya tulad ng The 58 Leadership Secrets of Our Lord Jesus Christ ay classic book. Kung ikaw ay dakilang Kristiyano, kung ikaw ay gustong sumunod ng todo-todo sa Panginoon nating si Lord and Jesus at kinikilala natin siya ang tagapagligtas, basahin mo ang libro ni Dr. Mike Murdock. Bible-based po lahat. The 58 Leadership Secrets of Our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Papuri sa Panginoon. Ito na po ang napakagandang mensahe ni Lord Jesus Christ. Hinango sa Psalms chapter 4 verse 6 to 8, Revelation chapter 21 verse 23. Kaya natin ulit-ulit para manood sa atin na although sinulat nga ni Sarah Young, pero Bible-based po ito. Kaya ako'y binabahagi, nakatulong sa akin, baka makatulong sa inyo. Hindi po idinidikta sa inyo, hindi po ipinipilit. At tayo ay binigyan ng free will. Tayo lang ay nagbibigay ng liwanag sa mga kasama, kasangga, at kaibigan, kapamilya, kapuso, na pagsama na yan, at mga kapanalig. Grow strong in the light of my presence. As my face shines upon you, you receive nutrients that enhance your growth in grace. I design you to commune with me face to face, and this interaction strengthens your soul. Such communion provides a tiny glimpse that awaits you in heaven, where all barriers between you and my glory will be removed. Past tense, will be removed. Period po dyan. This meditative time with me blesses you doubly. Double ang sinasabi dito. You experience my presence here and now. And you are refreshed. Past tense. Nanariwa ka na by the hope of heaven, where you will know me in ecstatic joy. Ecstatic joy. Ito na po ang pagnilay natin sa tulong ng Banal na Espiritu. At samahan nyo ako, mga kapanalig. In your notes po yan para tayo lumago. Pag hindi po tayo nagsusulat, hindi po tayo seryoso sa bilang estudyante ng buhay. Yes, maging seryoso. Be a serious student of life. Parang si Jim Rohn. At nag-transform ito ng napakalaki, nag-change ng philosophy from philosophy of blaming, paninisi, si ikaw, si ganito, si ganyan, kasi si ganito. At baka masisi pa natin ng Diyos, which is malaking kasalanan, into responsibility.
At nag-seek pa ng knowledge kasi akala niya nung huminto siya at the age of 19, nakapag-aral ng isang taon, magtatrabaho na ako, tama na ang aking napag-aralan. Ay, oo, sabi niya, very true na nakapagtrabaho ako pero huminto ako, naging stagnant akong matuto pa. Kaya hindi ako nag-grow, kaya hindi ako nag-change ng philosophy. So, 6 na taon ako nagtrabaho, nagkaasawa at nagkaanak, ay atrasado ang aking buhay. Ang mga sinasabi ni Jim Rohn, ang mga nagpapautang sa kanya ay tinatawagan siya. At kulang na kulang ang kanyang sinasabi. Bakit? Dahil huminto siya sa pag-grow. So kaya nga nananawagan tayo mga kapanalig, tayo ay mag-seek ng growth, especially to grow spiritually. Spiritually ang laban mga kapanalig. Nilalabanan tayo ni Diablo. Tayo ay binubulungan sa spiritual battle po at sa ating mind. Binubulungan niya tayo. Tayo naman ay nagpapapulong. Dapat nire-reject natin siya. Hindi niya tayo mahal. Ang nagmamahal ng todo-todo sa atin ay ang ating Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Dapat na mapagtanto natin yan, mga kapanalig. At ilagay natin siya sa puso natin, na isipan, para lalong maging kawangis ni Lord Jesus Christ. Amen? Lumagong matatag sa pamamagitan ng liwanag ng aking presensya. Diyan po natin nakuha ang unang istansa ng message sa araw na to. Episode 18:18. Talagang napakabilis ng panahon kasi simula lang natin episode 1 ay ngayon ay episode 18 na. At yung ating Spotify podcast Nick Cruz ay mula prayer number 1 hanggang number 87. Nandun pa yung the 58 Leadership Secrets ni Lord Jesus Christ. Spotify sa pangalan ng iyong kapanalig na Nick Cruz, na nagdarasal para din sa inyo, na naghahangad na kayo rin ay magtagumpay, na one day sana'y magkita-kita tayo sa kingdom, sa kaharian ng kataas-taasan Diyos. At pare-pareho tayong aawit para sa Panginoon. As my face shines upon you, sa pagliliwanag ng iyong buhay kasama ako, tumatanggap ka ng sustansya na magpapadagdag sa iyong paglago sa aking grasya. Sa aking grasya. Isang napakagandang sustansya. At ang sustansya, sinabi na ni Dr. Caroline Leaf sa kanyang librong Switch on Your Brain. Yes, switch. I-switch mo ang ilaw ng iyong utak. Ay, anong payo ng isang dakilang scientist na noon hindi naniniwala ang mga scientist sa Diyos. Ngayon ay sila na ang nagpapagamit sa Diyos, sila na ang modern prophets. Ang bitamina ng todo-todo sa ating utak ay mga salita ng Diyos. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi ka man makapagbasa ng Bible, ano man ang excuses mo, yes, excuses mga kapanalig. Pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi ko alam, hindi ko naintindihan ng Bible. Excuses yan. At ang excuses ay exit sa freeway ng pagbabaybay ng buhay natin patungo sa langit. Excuses yan. Dahilan mo lang yan, kapanalig, pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Busy ako, hindi ako makapakinig. Tignan mo, ang time mo sa social media, ang pakikinig mo sa sasakyan ng music. Yan bang walang panahon para makinig ng salita ng Diyos? Napakarami na ng mga programa kahit sa TV Maria, First Things First, at iba pang mga platforms, social platforms ng TV Maria.
na pinatatakbo ng simbahang Katoliko. Kung gusto mo talagang lumago, lalago ka. Imimbes mo ang time mo, ang oras na 8,784 hours per year na binibigay, dinideposito ng ating Ama sa langit, ay taon-taon, kada isang tao, kung papayag pa siya, ay dapat ginagamit natin yan sa paglago. At alam natin, ikonsumo dapat ang 24 hours natin. Lahat ng tao ay may 24 hours. Bakit may super yaman, may mayaman, may hindi masyadong mayaman? Bakit may mga mahihirap na nagugutom? Pare-pare yung 24 hours. Kasi yung iba, natuto na sila na pagpapalit ng filosofiya sa buhay at pag-i-invest ng time para matuto pa. Kasi nga, pag hindi ka natuto, halimbawa, tapos na ako ng kolehiyo, tama ng pag-aaral, ay nagkakamali ka. Kapanalig. Nagbubukas lang tayo ng isip, hindi po tayo tumutuligsa. Yes, meron tayong kapangyarihang pumili, dahil free will ang binigay ng Panginoon, hindi tayo nilikhang mga robot. So, dapat natin purihin ang ating Panginoon, dahil binigyan niya tayo ng isip, tayo lang ang nilikha niyang binigyan niya ng isip. Talino, ng super talino kung gagamitin sa Diyos. Maraming maabot ang isip at ang brain kung hindi ka sarado, kandado, kapanalig. Maraming salamat po at kayo po ay sumasama sa akin para tayo pare-parehong lumago para sa gloria ng Panginoon. Idinisenyo kita, anak, para makipagniig. Yes, nakikipagniig po ba tayo sa Panginoong Hesus? Kung gusto mong matulog ng maimbing, makatulog ng maimbing, dahil dapat tayong matulog ng maimbing, kasi pag inisip natin na pinapastulan tayo ng kataas-taasan Diyos na walang hinangad ang dakilang pastol na si Lord Jesus Christ, kundi mapabuti ang lahat ng kanyang mga tupa, na kahit may nawalang isa ay hahanapin niya at aasahan niyang bumalik sa kanya, parang the prodigal son sa Lucas, sa Ebanghelyo ni Lucas, at napaganda, the prodigal son. Panoorin natin yan sa YouTube. May mga pelikula, documentary about the prodigal son. Matuto po tayo ng todo dyan. At mga parable ni Lord Jesus Christ sa Bible, sa mga YouTube videos, podcast, at iba pang mga pelikula na magpapalapit pa sa ating Panginoong Jesucristo. I-invest ang time, kasi nga hindi mo kayang i-deposito yan. I-manage mo ang aktibidad ng iyong oras na ibinibigay ng Panginoon. Kung tinawag tayong magbigay ng ikapo sa pinansya natin, tinawag din tayong maglaan ng oras para sa Panginoon. 8,784 hours per year. So 10% yan ay 874 hours para sa Panginoon. Sasaya tayo, kapanalig, pagka tayo ay naglingkod. Service, not just words, deeds, gawain or serbisyong totoo, sabi sa radyo sa Pilipinas. Amen. Idinisenyo kita na makipagniig sa akin harap-harapan, face to face. At itong interaksyon, pakikipag-ugnayan, ay magpapalakas sa iyo, anak. Magpapatatag sa iyong paniniwala, pananalig, at magpapalakas sa iyong kaluluwa. Saan natin gustong makarating ang ating kaluluwa pagkatapos natin dito sa journey ng ating buhay? Saan? Saan mo gusto? Impyerno or langit? Yes, gusto mo ng langit. Pero makipot ang daan. Bakit? Dahil mayroong sakripisyo. Pati si Lord Jesus Christ nag-sacrifice, sumunod sa utos ng Panginoon, ng Ama sa langit. So, saan? Saan natin gustong pumunta pagkatapos ng buhay natin?
makakapagtatag ba tayo ng legacy na matatawag na si Lolo Nico, si Lolo Romy, at kaya kami maginhawa ngayon dahil disipulo at matuwid at tapat na tapat sa Panginoon. Yes, tapat na tapat sa Panginoon. Parang dinideklara ni Pastor Joel Austin, kaya kami pinagpala ng todo-todo dahil sa aming mga ninuno. Dahil sa aking tatay nagsumikap na kilalanin, magsilbi sa Diyos na si Pastor John Austin. Namatay po yata noong 1998 at the age of over 70. At si Pastor Joel Austin ang humalili sa kanyang nanay at ang kanyang tatay at ang nanay niyang si Dodi na natangina na nagtaning ng doktor dahil sa kanyang sakit sa atay. 1981 hanggang ngayon buhay na buhay pa ang mami niyang si Mami Dodi Austin dahil hindi naniwala si Dodi na siya ay mamamatay na nung panahon na yun, na taning ng mga doktor. Sabi niya, yes, may taning sa akin ng mga tao, ng mga doktor, pero ang final na pagsasalita ng Diyos, ang desisyon ng Diyos ay siyang masusunod. Sinikap niya rin gumaling, sinikap niyang dumamay sa mga may taong may sakit, sinikap niyang ipamuhay ang kanyang buhay. Ano man ang kanyang ginagawa, sabi ni Joel Austin, ang aking nanay naghugas ng plato, panay dasal, nag-garden dasal, naliligo malamang dasal, pasasalamat sa Diyos. Dinideklara niya na I will live, not die in this age, sabi niya, sa aking edad ngayon. Kaya malakas na malakas pa ang kanyang maming si Dodi at the age of 80. Over 40 years na, sabi doon sa taning ng kanyang doktor, hindi ka natatagal, Dodi. Pero nung nagnilay-nilay sila mag-asawa, ng asawa niyang si John Austin, dahil maliliit pa sila Joel Austin, ay pinayagan ng Panginoon na manatili pa si Mami Dodi. So dapat sinisikap nating patatagin ang ating espiritu, sabi sa desiderata ng ating kaluluwa. Itong komunyon na ito, itong pakikipagniig mo sa akin ay nagbibigay daan para palakasin nag-aantay sa'yo sa langit, na nag-aantay sa'yo sa langit kapanalig, sabi ni Lord Jesus Christ, kung saan ang lahat ng mga balakid, barriers, which is mga hadlang sa pamamagitan ko at ng iyong sa pamamagitan mo at ng aking gloria, ay natanggal, will be removed. Past tense, natanggal. Itong pag-i-examine, this meditative time, itong pag-i-examine, pagnilay-nilay, paggulay-gulay sa oras na kasama ko, ay daan para ikaw ay mabiyayaan. Double. Double, hindi lang isa, dalawa. Ang mapibless, humingi ka ng piso, baka bigyan ka ng 2 piso, kapanalig. At mararanasan mo ang aking presensya dito at ngayon. At mararanasan mo ang aking presensya, anak, sabi ni Lord Jesus Christ, dito at ngayon, now, sabi niya, here and now. At ikaw ay mananariwan ng punong-puno ng pag-asa na galing sa langit, kung saan makikilala mo pa ako ng kaligaligayang kagalakan, ecstatic joy, kaligaligayang kagalakan. In your notes, ecstatic joy, kaligaligayang kagalakan. Ulitin po natin, by the hope of heaven where you will know me in ecstatic joy.
sa pag-asa na galing sa langit, kung saan makikilala mo pa ako ng todo sa kaligaligayang kagalakan. Palakpak po sa ating Panginoon Hesus sa kanyang pangako. Sana manood po ito sa atin na maging masustansya na ang ating pag-iisip, hindi rabis, hindi mga kasamaan, hindi yung mga pansariling pag-iisip lamang. Tayo ay nandito mga kapanalig na tayo ay maglingkod sa Diyos. Service po mga kapanalig, service. Hindi yung sasabihin hindi ko kaya yan, mayroon na akong health issue, kaya hindi ko na magagawa yan, hindi na ako makapag-alaga ng ganito, ng ganun dahil may health issue ako. Hindi hinihingi sa iyo ang 24 hours mo. Kahit katiting lang, ika po ng 24 hours mo, which is 2.4 hours a day, kapanalig, ang ilalaan mo sa Diyos, sa pagbabasa ng Bible, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pag-evangelize. Nakakapag-evangelize tayo mga kapanalig sa mga ginagawa natin. Hindi kailangan tayong magbahay-bahay. Oo, at may mga ibang sekta na nagbabahay-bahay. That's good. Binabahay-bahay nila, nilalaan ang kanilang oras sa paglilingkod sa Diyos, sa pagbabahay-bahay para hikayatin ang mga tao na sumunod sa kataas-taasang Diyos na si Kristo at siyasatin natin kung ang ipinapakilala ng mga yan ay si Lord Jesus Christ. Hindi po sinasabing dumirekta na. Kami ay didirekta na sa Ama sa Langit. Paano po yung sinabi ni Lord Jesus Christ na John chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Paano natin ipapaliwanag yan kung hindi natin kinikilala na nag-iisang Diyos si Lord Jesus Christ sa ating buhay? Ako ang buhay, ako ang katotohanan, ako ang ilaw. Walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa akin. Yan po dapat ang maging inspirasyon natin, na dadaan tayo kay Lord Jesus Christ. Isinabuhay niya ang mga mabubuting asal at mababait sa gawa, mabubuti sa isip, nung siya ay naging tao pinadala ng Ama sa Langit over 2,000 years ago. Kaya mga kapanalig, maraming salamat muli sa inyong oras today, sa pag-like, pag-comment. Shout out sa aking Kuya Romy. 23 comments sa episode 17. 23 comments, mga kapanalig. Yes, 23 na komento na paglalaan para tayo ay mabahagian ng kanyang mga notes. 23! At salamat din sa iyo, anak ko Patrick, sa iyong napagandang comment. Kayo mga kapanalig, ano po ang nagpapahinto sa atin? Bakit hindi tayo makapag-comment? Bakit hindi natin maibahagi ang mga salita ng Diyos? Kung hindi man yun piliin na ibahagi ang ating YouTube daily podcast, ay tinawag ka kapanalig na ibahagi mo ang salita ng Diyos ayon sa iyong paniniwala, ayon sa glory ng Panginoon, ayon sa pagtawag sa atin para sa glory ng Panginoon. Bye-bye now. God bless.